Hello everyone! Welcome back sa isa na namang info-packed video. And today nga, pag-uusapan natin ang everything you need to know about Honey Loan. Pag-uusapan natin yung latest update nga ngayong 2026. Kaya nga kung naghahanap kayo ng mabilis, madali at 100% na online loan nga dito sa Pilipinas, ay sana mapanood mo yung buong video na to dahil i-cover natin lahat ng mga loan features, yung terms and charges, yung requirements, how to apply, yung mga pros and cons, real borrower stories, at yung mga detailed FAQs, at syempre, yung responsible borrowing tips. At reminder lang ha, kahit informative ang video na to, borrow responsibly and always read your loan disclosure statement. Bago tayo magsimula, sana i-like nyo din yung video natin, subscribe, and itap ang bell icon para updated ka nga sa mga susunod na videos natin tungkol sa digital loans, yung mga online lending apps, at financial tips. So, unang-una kasi sa lahat, ano nga ba ang Honey Loan? By the way nga, ang Honey Loan is an online lending platforms dito sa Pilipinas na nagbibigay ng small to medium-sized cash loans. So, ay 100% digital, meaning wala nang pila, walang branch visit, di ba? Walang personal appearance doon sa branch nila. So, yung application is through the app nga or yung kanilang website. So, ilalagay ko na lang din yung link nitong Honey Loan sa comment section. Pwede nyo i-click yung link na yan mamaya after watching this video, di ba? Para ma-route kayo sa official website nila. Ayan nga, yung application is through sa website nga nitong Honey Loan. Anytime, kahit 2 AM pa yan ng madaling araw, di ba, pwede kang mag-apply. Dito sa Honey Loan, pwede tayong umutang ng 1,000 hanggang 30,000 pesos at meron silang loan terms na hanggang 182 days or around 6 months. Ang processing naman nito is minuto lang to a few hours. Meron itong verification and valid ID plus selfie lang talaga yung requirements. So, legit ba? Yes, 'di ba? Yung Honey Loan is operated by Warm Cash Lending Corporation and registered ito under the Securities and Exchange Commission or SEC. Ang update nga ngayong 2026 ay talagang mas mabilis umutang dito sa Honey Loan or mas mabilis ang approval for returning borrowers at may mga promo fee discount pa sila for first-time users depende sa batch. Clear na rin ngayon ang loan disclosure statement sa app nila, mas marami ng payout channels, banks at e-wallets. So, marami kasi akong mga subscribers na nagsasabi na, Ma'am Zia, nag-apply ako 1 AM, na-approve ako ng 1:10 AM, tapos pumasok agad sa GCash. So yes, mabilis talaga siya, pero again, fast loan usually mean higher interest. So, dapat win-weigh natin lagi yung decision natin. Ngayon nga, let's talk about loan amounts at yung mga features na meron itong Honey Loan. Sa mga first-time borrower nga, pwedeng umutang hanggang 10,000 pesos at sa mga repeat borrower naman, pwede kayong makautang hanggang 30,000 pesos depending talaga sa repayment behavior. So, self-scoring ito, kung mabilis ka magbayad, mabilis din talaga tumaas ang limit mo. Ang loan terms nga nito, merong around 61 days, maximum up to 182 days. Pero syempre kapag first time mo na umutang dito, short term lang din talaga, like days lang yung ino-offer na na terms. May mga installment options nga sila, depende sa account mo kung new borrower ka ba or repeat borrowers. Ang key features lang nito, fully online talaga siya, no collateral, napaka-minimal lang yung requirements, isang valid ID at selfie, fast approval, fast disbursement via e-wallets, GCash, Maya or bank, and may minimum payment option din sila para hindi ka agad-agad malate. Ito talaga ang mga part na dapat pagtuunan natin ng pansin. May daily interest ito na 0.5%, mayroon din itong processing fee, varies per user ito, at yung penalty meron din, may late charge sila kapag hindi nag-minimum payment. So, may mga borrower story na isa sa mga viewers natin, like, nagsabi na umutang ng 7,000 sa Honey Loan, ang term niya ay 90 days, and napansin niya sa disclosure na may processing fee na bawas, diba, bago ma-disburse. Ganun pa man, kinuha niya pa rin, then nung nagbayad on time, mabilis tumaas. Ang cons naman is that meron itong high interest rates, may processing fee na nabawas sa loan mo, then kung magkano yung natitira, yun yung ipapadala nila sa'yo. Meron itong low limits for first-time borrowers at late payment, may higher cost, and then yung risk of collection calls if overdue.
So, ang responsible borrowing tips natin is borrow only what you need, schedule your payments, and then consider income dates, avoid taking multiple loans ng sabay, take screenshots of all receipt, and lagi nating basahin yung terms and condition. Kaya nga kung may emergency ka like medicals, honey loan is helpful, pero kung pang Christmas decor lang o kung para sa luho mo lang, wag na. Not worth the interest. Ayan, sa mga nagtatanong like, pwede ba kahit may loan ako sa ibang app? Yes, pwede pa rin umutang dito pero mas maliit ang chance na ma-approve kung marami kang sabay na utang. May 0% promo ba? Minsan nagkakaroon ng 0% interest pero depende sa batch of new users. So always read the fine prints na lang din. So, ano ang maximum loan for first-timers? Pwedeng umutang nga yung mga first-time borrowers hanggang 10,000 pero repeat borrowers hanggang 25 to 30,000 pesos. So, kung sakalin hindi ka nakapagbayad, meron itong late fees nga, block sa next loan mo at possible collection reminders. Legit ba? Legit naman kasi registered nga sa Securities and Exchange Commission, Farm Cash Lending Corporation. Pwede ba mag-early payment? Yes. Usually kasi mas mababa ang total interest kung early ka magbayad or mas maaga tayo magbayad. Na nga, itong Honey Loan is fast, convenient, fully online, good for emergencies, pero mataas na rin talaga yung interest and processing fees. Kaya nga, always check yung terms, read your disclosure, borrow responsibly, at huwag gamitin pang luxury or non-essential purchase. Kung emergency at kaya mo bayaran on time, okay, pwede kang umutang. Pero kung hindi kaya, look for alternatives. So, yan na nga, that's it for today. Everything you need to know about Honey Loan. Yung latest update nga nila ngayong 2026. Kaya sana kung helpful ang video na to, please don't forget nga to like, share, and subscribe. And comment na rin kung may mga question pa kayo para sagutin natin sa mga susunod na video. So, disclaimer, ang info dito ay for general educational only and hindi ito financial advice. So, before ka mag-apply sa Honey Loan o kahit anong lender, lagi nating basahin ang terms, alamin ang fees, i-check ang due date, and borrow responsibly. So, ayan, hanggang sa next video. Ingat sa pag-utang, stay financially smart, and see you sa next video. Bye!